Ngayong gabi sa Diyos at Bayan. Sa pagsapit ng mainit na El Nino, maraming mga tao, pananim at irigasyon ang apektado. Ano kaya ang paalaala at solusyon ng gobyerno rito? Abangan ang sagot ng pamahalaan sa Tapatang Diyos at Bayan. Samantala, dahil sa matinding init na nararanasan ngayon at posibleng epekto ng El Nino, posibleng maapektuhan rin ang presyo ng bilihin, tubig at kuryente. Paano kaya naghahanda ang mga Pilipino para dito? Alamin ang kanilang mga sagot sa nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas, ako si Alex Tinsay at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Mainit na ba? Alam mo bang hindi pa nagsisimula ang El Nino? Ayon sa Pag-asa, posibleng magsimula ito ngayong June, July at August. At may 83% chance na tumagal ito hanggang sa katapusan ng taon. Pero ano nga ba ang El Nino? Ito ay ang panahon ng matinding tagtuyot o kakulangan ng ulan na maaaring makaapekto sa tubig, agrikultura at pati sa supply ng kuryente. At dahil dito, posibleng tumaas pa ang presyo ng bilihin, tubig at kuryente. Pero paano kaya ito paghandaan ng mga Pilipino? Ako si David Paul Farma. Tara, samahan niyo ako. Kailangan number one, budget. Tubig. Kailangan lagi ka nakahanda na may stock kang tubig. Siguro kailangan natin mag-ipon. Kailangan natin magtipid. Kailangan lang ng pahinga konti para iwas stroke. Doon lang talaga sa gas Pinaka-concern namin sa gas. Kasi nung last year, di naman namin nararamdaman yung El Nino Mag-i-stock para dumating man yung hindi kami maapektuhan masyado. Diskarte na lang natin. I-diskarte yan para tayo mabuhay. Hindi naman po kayo nag-aalala. Hindi naman. Bakit po? Pero meron tayong panganap buhay. Wala ko kaya pa ng iba Mayaman yan siguro pong makakabili ng pagkain. Kumusta ka ba ngayong tag-init? Eto, init na init. Kaya tubig lang ng tubig. Ang hirap nga Hindi kaya, nakakahilo. Nakakauhaw. Kasi matay nga hindi ka mapagtrabaho. Sobrang init. May stroke ka. Ay, nakakahingal po. Konting lakad lang, nakakahingal. Lagi nga inuubo, tapos inom na malamig. Kahapon, linggo, hindi ako nagbukas kasi mainit masyadong. Dahil pagod, mainit. Tapos, kagabi sana magbukas ako pero hindi na rin. Ngayon na lang. Anong mensahe nyo na lang sa government? Sa government natin, sana yung bilihin natin bumaba dahil sa sobrang hirap ng buhay. Hindi sapat yung panggastos namin sa binibili ngayon kasi sobrang mahal. Bilis-bilisan naman nila yung kanilang trabaho. Kung may maibababa, ibaba na. Kailan pa mangyayari? Sa gobyerno, dapat yung bigyan tayo ng financial assistance, mga bigas. Suporta, di ba? Ayuda. Paalalahanan yung mga tao na darating na naman yung El Nino, kailangan meron kayong mga stock na pagkain. Government, walang pagbabago yun. At yun pa rin siyempre sa mamamayan, gusto naman murang bilihin. Una-una yung mahihirap. Paano sila makabili? Walang tamang budget. Kawawang mahihirap. Lalo na kami, di ba? Handa kaya ang gobyerno sa posibleng dumating na pagsubok ngayong El Nino? Ano-ano kayang paghanda ang kanilang gagawin? Tayo bilang mga Pilipino, maliban sa paghanda sa ating sarili at pamilya, humingi rin tayo ng accountability sa ating gobyerno para mapaghandaang mabuti ang posibleng sakuna. Sabi sa Bible, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y maunlad. Jeremiah chapter 29 verse 7. Hindi lamang ito accountability ng iba. Kailangan din natin ng accountability mula sa ating sarili. Muli, ako si David Paul Farma. Paalam!
Sa init ng panahon, tila hindi na epektibo ang pagkain ng malalamig gaya ng halo-halo at mais con yelo dahil sa pagsapit ng El Nino, hindi lang apektado ang ating mga katawan, kundi kabilang narito ang hektaryang taniman at mga malalalim na patubigan. Kaya naman sa panahong ito ng El Nino, alamin natin kung paano maiibsan ang epekto nito hindi lang sa atin, maging sa mga pinagkukunan ng ating pagkain. Tapatan na po tayo, makakasama po natin si Ana Lisa Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section at ang Administrator ng National Irrigation Administration na si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Patungkol naman po sa Patubigan Administrator Guillen, kung saan ang mga iba ay napabalitang natuyo na, ano po ang solusyon ng pamahalaan rito? Well, sir, alam nyo, ang National Irrigation Administration ay proactive po tayo rito. No? Ang direksyon talaga ng pamahalaan dito ay climate change resiliency na tinatawag natin. So, ang mga projects po natin at mga programs ay mga climate change mitigation and adaptation projects. Ito po yung kaya nga ho tayo, minamadali natin yung pagtatayo ng mga high dams, ano po, yung mga solar pump irrigation projects, yung pagkakaroon natin ng mga programa kagaya po ng alternate wetting and drying technology. So, yun po yung tinututukan ng ating pamahalaan ngayon, lalo na po itong NIA ngayon. Bukod po sa mga patubigan ng mga magsasaka, ang NIA po ba ay may kapangyarihang saklaw upang matugunan ang tubig na kailangan din sa mga fish ponds? Well, alam niyo po, noong tayo naging administrator, nahingi po natin na gawing multipurpose yung water rights ng NIA. Kasi dati sa irrigation lang po kami, Pero ngayon po ay, of course, nandyan po yung hydropower production, yung power production, nandyan din po yung aquaculture, pwede na rin po sa, dito po sa bulk water, yung tubig natin, at tourism. So yun po yung tungo lang niya ngayon kasi marami tayong excess water minsan, So gusto lang natin ma-maximize yung ating tubig at hindi nasasayang. So yun po. Kaya lang ang primary concern pa rin ng NIA, ang ating tutukunan ay itong irigasyon. Yan pa rin po ang priority sa atin. Okay, another issue po siguro yung posible ng pagbaba ng water levels ng mga dam sa ating bansa dahil sobra nang napakainit. So, bakit po ba binabantayan ang level ng tubig sa ating mga dams? Pwede niyo ba pong ipaliwanag kung ano po ang kanilang purpose bukod po sa hydroelectricity na nagbibigay ng kuryente sa mga bahay? Well, itong mga panahon na ito, sir, ay talagang mababa na po yung level ng ibang dams natin dahil nakadalawang cropping na tayo. Ibig sabihin, nagamit na natin yung tubig ng dam natin. Ang ginagawa po ng NIA ngayon para ma-maximize natin yung ating tubig sa ating dam at yung climate change adaptation nga natin at sinabi ko kanina, binabago po namin yung cropping calendar. So, ibig sabihin, dati-dati kasi, ang cropping calendar natin is December, and then magtatanim ulit tayo ng May or June. Pero ngayon po, binago namin, ginawa namin October, yung unang cropping natin. Ang unang dahilan po dito ay iniiwas po natin ang ating mga farmers doon ho sa bagyuhan. So, ang ginagawa ng NIA ngayon, yung tinatawag nating double dry cropping, magtatanim po kami ng October. Ang kagandahan ho, sir, ng October ay naulan pa, di ba? So pag umuulan pa, hindi kami nagre-release ng tubig sa ating dam. Imbes na nagpapatubig kami, nag-iipon pa kami ng tubig. Aali tayo ng February, wala naman akong bagyo dyan. And then quick turn around ho tayo ng Marso. At ang totoo ho niyan, nakadalawang cropping na tayo, pero yung dalawang malalaking dam po natin ay nasa tamang level pa rin ho yung tubig nila. Malaki po ang nagawa nung tinatawag nating climate smart system. Ma-maximize po natin yung ating production, tataas ang yield dahil po maaraw. Pag maaraw kasi mataas ang yield at iwas pa po tayo sa bagyo. So, hindi lang yung yield na tataas kundi yung tinatawag nating cropping intensity. Ang resulta po niyan, halimbawa, itong anihan ng farmers natin ng February,
tuwang-tuwa yung mga farmers natin kasi parang off-season harvest nila yun eh. So mataas ang presyo ng palay. At ito naman pong maaani ng June at July, ay wala pa rin ng bagyo. At alam naman ho natin, sir, ang pagkain kasi ng halaman is kailangan ng halaman pala para mag-produce ng kanyang pagkain. Yung sikat ng araw, number 2, carbon dioxide at tubig para makapag-produce siya ng sugar and oxygen. Yung sugar yung kanyang pagkain. Kaya, ang totoo niya, mas mataas po ang yield ng mga farmers natin kapag yung dry season na tinatawag. Well, sa pananalita po ninyo, nakikita kong eksperto kayo at halos alam ninyo lahat ng variables na ginagawa upang ma-maximize nga ang kakaunting tubig po sa atin. Pero personally, Administrator, ano po ba ang ginagawa natin patungkol po sa posibleng yung source, yung source makakuha pa tayo ng source ng water, kahit na po sinasabi natin yung mga high-tech means or in the long run, ano po kaya ang pwedeng magawa natin? Parang ano rin po ito yung sa inumin eh, yung kulang na po tayo ng mga source kaya yung mga iba ginagawa na lamang nila, dinidistill nila po yung tubig, nagkakaroon tayo ng mga planta ng conversion ng salt water sa inuming water. So ngayon po katulad yan sa atin, sa recycle po, nauubos din. Ano pa po kaya ang pwede nating, ibig sabihin, breakthrough o discover in the future para we are not at the mercy of nature na nandun na lamang tayo sa mga multiple cropping and so on. Ang totoo po niyan, sobra-sobra po tayo ng tubig, sir. Ang pagtag-ulan, sobra ng tubig, di ba? Kaya nga bumabaha tayo. Pagtag-araw naman, wala naman tayo magamit na tubig. So, alam niyo po ba na 18 po ang major river basins natin. At napakarami rin po, mahigit 100 yata yung principal river basin natin. Pero, alam niyo po ba na 2 major dams pa lang ang nagagawa natin doon sa 18 major river basins na yon? Ito po yung pinagawa ni President Ferdinand Marcos Sr. noong 50 years ago pa, mahigit 50 years na. So ang direction po, kung gusto natin talaga na yung long-term solution, dapat lahat itong major river basins and principal river basins natin, lagyan ho natin siya ng high dam. Dahil po pag may high dam, ang purpose po niyan, patubig. Naiipon natin yung tubig kapag tag-ulan, so hindi lang yun. Yan ang tunay na flood control. Tignan niyo po yung Pantabangan Dam natin at saka itong Magat Dam natin. Ang laki ho ng nagagawa niya. Pag tag-ulan, ipon siya ng tubig, iwas baha. At pag tag-araw na, saka siya nagre-release ng tubig para sa ating irigasyon. So yun po yung long-term solution natin. But hindi naman lahat po ay pwedeng lagyan ng ganyan kasi yung ibang major river basins natin ay maluluwang po na ilog yan kagaya ng Cagayan River. Alam niyo po ba na yung 1 million natin na hindi pa irrigated na lupa na potential pwedeng may irrigate, nandoon siya sa principal at major river basins. Sabi ko, ba't ganito ang nangyari? Kasi nga naman, pagka nilagyan mo ng dam doon sa, halimbawa, sa Cagayan, sa Isabela, maluwang po yung ilog yung Cagayan River. So malaki ang gastos, hindi ko siya feasible. At pangalawa po, magbabaha sa upstream. So ang ginagawa ng NIA naman sa mga ganong sistema ay naglalagay tayo ng solar pump irrigation. Kasi pag lagyan mo ng diesel pump, mahal ang diesel. Lagyan mo ng kuryente, mahal ang kuryente. Hindi rin siya sustainable. Kaya kagaya po nung na-inaugurate ni Presidente na ginawa natin sa Camarines Sur, yung dalawa, lately lamang po, last month po. Dati-dati doon, nagbabayad yung mga farmers natin ng 450,000 pesos per month. Malaking pabigat po sa kanila yun, Dahil ang kwento ng isang farmer natin, nagbabayad sila ng 12 kabans per hectare, nung nilagyan po natin ng solar pump irrigation, wala na silang binabayaran ngayon. At higit pa dyan, mas marami pa yung nakukuha nilang tubig. Mas dumami pa yung ani nila, So, yun po ang direksyon po ng gobyerno ngayon. Yung long-term solutions ay yung high dams. In fact, sir, may ginagawa kami yung high dams na 3 ngayon. Yung Tumawini Dam sa Isabela. Yung Balog-Balog Dam dyan sa Tarlac. Pinapatapos na ni Presidente yan. Yung Halaor Dam. Yung
Panay River Basin. Doon din sa, hindi lang pala tatlo, marami ito, no? Doon din sa Mindanao, madami rin, tapos na kami doon sa may Region 12, ano? At Region 10, meron din kaming katatapos lang. May short-term, medium-term, and long-term solution po tayo dyan, sir. Wow, napakaganda. This answered my question. Sabi ko hanggang ganito na lang ba tayo? So, maganda po pala ang hinaharap natin ngayon. Ang problema lang natin talaga, ito pong weather, hindi natin hawak. At dahil mas matindi ang init ngayon eh. So, nasabi nyo na rin na nandiyan na rin po yung mga solar-powered na nagbibigay ng energy sa patubig. So, ang kailangan na lang po natin talaga ay, sa tingin ko Administrator, itong problema natin ito sa patubig, palagay ko ito kailangan natin tumawag ng isang summit meeting rito para yung ibang mga agencies na kailangang tumulong dito na ma-elevate natin ito na itong problema sa patubig ay isa ng crisis of national proportion. Yung mga budget ng mga ibang mga ahensya, pwede nilang i-align dito para mapadali kaysa sa yung naghihintay pa tayo habang ginagawa naman yung 3 dam. That would be enough kung yan po matutupad natin ng yung timetable, hindi po ba, Administrator? Tama po kayo, sir. Kaya nga si President Ferdinand Marcos Jr. ngayon may gusto siyang magbuo ng Department of Water. Ano po? At ang totoo po niyan, sir, meron kami ginagawang dam pala. Nakalimutan ko magitin sa yung Halaor Dam sa may Iloilo. Ano po? Ang halaga lang nung dam na yon, 3 dam pa, malaki po yun, ano? Ay nasa 12 billion pesos lang ang halaga nung dam lamang, yung dam. Pwera po yung irrigation facility niya. So isipin po ninyo, yung 18 river basins na yan, kung lagyan mo lang ng ganong mga halaga, 10 million, 180 billion lamang po yun. Sabi nga po ni Presidente, bawasan natin itong mga flood control. Dapat dito natin ilagay, sabi niya. Kaya nga ang utos niya sa DPWH po, ay dapat yung kanilang mga flood control project ay makakapagbigay naman ng katugunan po dito sa ating, hindi siya flood control dapat, kundi sabi niya, water management ang gawin ninyo para makatulong din sa sa food production, sabi po niya sa DPWH. So tama po kayo, dapat whole of nation approach po ito. At dapat mag-usap-usap. Ang mahirap po kasi, yung mga nakaraan, ang sistema po natin ay, ang mindset po ng national government agencies ay yung kanya-kanya. Ano po? Pero ang gusto ng Pangulo ngayon, convergence effort para po makatipid tayo doon sa pundo at makakagawa tayo ng mas malalaking project. Isipin mo, sir, yung sinabi ko sa iyo kanina na 12 billion na halaga, hindi mo naman isang taon na ibabudget yun Dahil abutin ka ng 3 hanggang 5 taon na gawin yung isang dam. So kung mag-budget ka lang ng 3 billion sa isang dam, sapat na po yun. Ang budget natin sa flood control, mahigit 300 billion. Alam po ng Presidente yan, kaya po niya binibigyan kami ng mas malaking pondo ngayon sa NIA. Actually, yung ibang pondo po namin ngayon, tinanggal doon sa flood control. Ibinigay po sa NIA para makagawa po tayo ng mas makabuluhang mga project. Actually, naunahan mo lang ako. Dahil nga yun ang nasagot sa katanungan ko mismo personal na matagal na, sabi ko bakit hindi na lang yung mga nasa flood control na over in proportion, yung mga ibinibigay. Samantalang narito yung mas matinding pangangailangan natin ngayon. Kasi kailangan natin ng food production This will solve even yung food sufficiency natin at saka yung rice sufficiency natin Katunayan, pati yung 20 peso per kilo kaban, kung ba dito ng NIA, na talagang magkaroon nga ng convergence dito. Dapat nga, gawin nga itong Department of Water, sa totoo lang, sa tindi ng problema na kinakaharap natin, dahil nga, pati weather, kalaban natin dito, hindi ba, Administrator Guillen? Tama po yan, sir. At alam niyo po, ang pinakamaganda kasi sa mga dams, ito yung tinatawag natin na triple bottom line concept. Ano po? Dahil yung flood control project, ang ina-address lamang po yan is yung environment and social aspect. Pagka ginawa mo kasing dam, nagkakaroon po yan ng economic benefit So may sustainability. Kasi po, isipin mo, wala ka namang income sa flood control di ba?
Pero pag ginawa mo siya na high dam, impounding dam, isipin mo, may kita ka sa aquaculture, may kita ka sa hydropower, di ba? May kita ka sa irrigation, may kita ka sa bulk water. Ibig sabihin, yung ginastos mo dyan, may balik sa gobyerno. So, mas may sustainability po yun dahil kahit nagagastos ng malaki ng gobyerno, nakakatulong naman ng malaki. Na-address niya yung flood control, na-address niya yung food security, bawi pa sa gastos. So talagang tama lamang po na ito yung ating bigyan pansin. Ano? Isipin mo, sobra-sobra tayo ng tubig dito. Ang kailangan lang natin, maglagay ng mga, dapat nga series of dams eh. Kasi po, pagka napuno yung isang dam, may tatlo ka pa na, halimbawa po, yung San Roque Dam. Di ba? May dalawang dam pa sa taas niyan eh. Yung Ambuklaw at saka yung Binga Dam. So kung napuno yung Ambuklaw, magre-release, nandiyan pa yung Binga, magre-release, nandiyan pa rin yung San Roque. Eh di, dapat ganoon po. Dapat series of dams lahat itong mga ginagawa natin para po, may resiliency tayo sa climate change. Kapag ka umuulan, eh di mas gusto-gusto natin dahil naiipon yung tubig. Makakatulong po yan sa ating mga kababayan. Tingnan niyo po sir, ito classic example. Tingnan niyo po yung mga farmers diyan na nasasakupan ng ating Maagat at Pantabangan Dam. Mayayaman ho yung mga farmers diyan eh. Ibig sabihin po, pag tumaas yung kanilang productivity, bababa ang poverty incidence. So, marami pong matutulungan sir. Talagang tama yung direksyon ng administrasyon ngayon na magtayo pa ng mas maraming dam. Ang nakikita ko nga rito, Administrator Guillen, yung dapat i-certify natin ang isang bill, mag-ano tayo ng isang bill na yung mga mambabatas natin, i-certify na urgent yung pagpapagawa ng mga rain catchment dams o mga water containment para mapabilis ito. Kasi alam nyo ba, itong problema na to, matagal ko na itong tinatalakay, 2 decades ago o 3 decades ago na kailangan natin para umunlad tayo. Pero walang political will para gawin ito. Kaya nga napunta pa yan sa mga flood control. Kasi yung bang parang kung ano yung mas madali o yung shortcut, yun ang ginagawa. So, sana na pinanonood tayo ng mga bright boys sa Malacanang para nakita na natin yung problema hindi ba? At lahat nagawa nyo na para ma-maximize. Pero nga kailangan yung convergence para yung mga ibang mga ahensya ay nakatutok dito. Kasi water is life. Water is production. 'Di ba? Tayo mismo parang nandiyan ang problema pero nakapikit tayo. Direktor, ano pa masasabi mo? Tama po kayo dyan, convergence effort, pero higit sa lahat, paradigm shift po tayo doon sa approach natin sa sa flood control. Kasi alam nyo po, pag flood control ang approach mo, itatapon, ang nasa mindset ng DPWH, itatapon nila yung tubig Kaya nagtatayo sila ng mga pumping stations. Diyan na lang po sa Manila, wag na tayong lalayo, dito sa Metro Manila na lang. Ang ginagawa ng highways, nagtatayo ng dike, nagtatayo ng pumping station. Pero isipin mo, pag nagtayo ka ng dike, lalong bibilis yung velocity ng tubig, lalong mapanira po yun. Tsaka yung pumping stations, nandoon sa dulo ng ilog. So bago makarating sa pumping station, marami na siyang sinirang kabahayan, marami na siyang sinirang mga, infrastruktura. Pero kung nagtayo ka ng dam sa taas, di ba, water management, ipunin mo yung dam. Magkano lang naman yung dam Yung mga pumping stations na nakikita ko, tinatayo, bilyon po yung mga naitayo ng mga nakaraan. Ayaw po ni Presidente ng ganyan, Presidente BBM. Ang gusto po niya, water management. Kaya nga, kung magtayo ka lang ng dalawa, may isang dam na dyan ngayon, yan sa Marikina River na yan. Magtatayo ka pa ng dalawa pa dyan, di solve tayo sa Metro Manila. Yung location po ng Wawa Dam na first dam, kung makikita mo po yun, maliit yung opening ng bundok Mura lang ang magagastos mo sa dam doon. Siguro baka wala pang 5 bilyon yun kung gagawin mo yun. Pero ang laki may tutulong nun sa Metro Manila. Milyong tubig. So meron ka ng flood control, meron pang inuming tubig ang Metro Manila. Di ba? So, Alam nyo, totoo yan.
doon sa mga programa ko tungkol dyan sa mga dapat gawin dito sa patubig, nakita ko nga ng personal yung Wawa Dam, tuyo tuyo siya. Pero ang laki ng potential na talagang pwede pa itong ma-maximize. So sana naman marinig nila itong ating talakayan dahil nakikita ko sinusolusyonan naman pala ang problema sa pamamagitan ng mga dams natin. Kaya lang yung mga nauupo, yung mga previous na nauupo dyan, parang hindi nila inuuna ito So kailangan talaga, Direktor, sa pangmumuno mo, sa termino mo, kailangan magkaroon tayo ng isang certify as urgent, yung bill na para itong direksyon na tinatahak ng ating pag-uusap ay maganap na. Kasi yung mga blueprints, matagal lang nandyan Kung nanonood yung ating yung advisor ng Presidente, bumalik na lang po tayo sa basics sapagkat alam naman natin na yung problema para hindi ho tayo na lang yung palaging nakaasa sa nature. But going back dun po sa pangingisda, kahit sabihin po natin nasa tubig po yung kanilang mga huling produkto, paano ba ang gagawin natin dito at ano ba talaga yung pinsala na pwedeng idulot nga nitong weather phenomenon na extreme heat itong El Nino, Administrator? Well, again, sir, ang kagandahan naman sa NIA ngayon, maraming equipments po ang naibigay na ng Pangulo natin, si President Ferdinand Marcos Jr. sa NIA. Taon-taon, binibigyan po niya kami ng mga backhoe, mga heavy equipments na pwede natin gamitin. Kapag ngayon, may El Nino, pwede kaming pwede magamit itong mga equipments natin na ito at pinag-iigting pa po natin yung pagtatayo ng mga solar pump irrigation projects. Kasi alam niyo po, yung solar pump irrigation projects, malayo pong mas mura ang ginagastos ng gobyerno doon sa pagtatayo kung per hectare ang pinag-uusapan. Kung magtayo ka, sir, ng mga high dams na pinag-uusapan natin kanina, ang gastos natin dyan is around 1.6 million pesos per hectare. Pero at inaabot yan ng 3, 5, 6 na taon bago i-construct kasi malaki po yung mga yan But yung solar pump irrigation projects, nasa 250, 500,000 pesos. Pag kayo masyado ng high-tech, yung mga may fertigation na at may mga drip irrigation na aabot lang ng 1 milyong piso yan. Pero ang ROI niyan, 3 taon, mapapabalik natin yung ginastos natin dyan. Hindi lang po yan. Magbilis po namin i-construct yan. Nasa 6 na buwan, 1 taon, ganun lamang po yan. Matagal na po yung 1 taon yan, sir, na pag-construct. In fact, matagal na nga yung 6 na buwan. So, mapapakinabangan ka agad ng ating mga kababayan. Yung resulta, mabilis. At hindi lang yun. Yung excess na kuryente, kasi hindi mo naman gagamitin yung solar pump irrigation natin ng 12 months a year ang sinusuma ko nga siguro baka maximum na po yung 6 na buwan yan So yung extra na 6 months, pwede mong isupply sa grid. Nakakatulong pa sa kailangan natin sa kuryente. So doble-doble po ang pakinabang natin. Kaya nga po, ito yung mga short-term solutions natin. But of course, meron din tayo mga technology, yung alternate wetting and drying technology na sinasabi ko kanina. Nakakatipid po tayo ng around 30% ng tubig doon. At ang kiho kasi natin dito sa yung tinatawag naming bayanihan ngayon. Bayanihan, tawag namin yan Tulungan lamang po dapat yung, sabi nyo nga, yung national government agencies, NGOs, yung mga farmer beneficiaries natin, para po mas masiguro natin na mas mataas ang, ang production natin ng pagkain. Mas secure tayo, mas climate resilient tayo, at, may food security rin po tayo. Maraming salamat sa inyo, Administrator Eddie Guillen, Eduardo Guillen. Salamat po at kami po ay naniniwala na sa termino ninyo ay malayo po ang ating mararating, lalo na po sa itong ating mga problema patungkol dito sa mga El Nino at El Niña. So thank you so much. Thank you for your time. God bless you more. Tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mahalagang paalam. Thank you, sir.
Ma'am Ana, ano po ba ang nangyayari sa ating ngayong tag-init? At talaga bang malapit na rin itong El Nino na nagpapatindi dito sa kasalukuyang temperatura na ating nararamdaman? Well, Sir Alex, so eto po ay nandito pa rin tayo dun sa tinatawag nating warm and dry season months po ng 2026 na kung saan ngayon pong mga panahon na ito tayo nakakaranas ng medyo mas maiinit na temperatura at matataas na alinsangan. At sa ngayon po ay nakataas pa rin po yung tinatawag nating El Nino alert. Ang ibig sabihin po niyan ay may posibilidad po na in 2 months yung El Nino na makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na buwan. So, ibig niyo sabihin, itong init na ito, normal pa ito at yung El Nino alert, inaantabayanan pa lang natin. So, what more pag dumating itong El Nino? So, kaya nga, nakausap natin ang mga government agencies para nga ito ay paghandaan. So, ano po ba ang mangyayari kapag tuluyan na tayong in a couple of months, magkakaroon na tayo ng El Nino? Usually po kasi sa pagdating ng El Nino, yung pong habagat natin medyo mas tumitindi na posible pong magkaroon tayo ng maraming mga heavy rainfall events na kung saan after po nitong habagat na ito, tsaka natin mararanasan yung mga potential na magkaroon tayo ng mga tinatawag na dry spell at drought conditions na posible magtutuloy-tuloy po na hanggang at least next year po kung sakaling ito po ay magtuloy-tuloy at maging moderate to strong El Nino. So asahan po natin na patuloy pa rin po na mas iinit yung ating temperatura at magkakaroon pa rin po tayo ng mga maraming pag-uulan sa panahon ng habagat. Ayun, so mabuti nga at nandiyan ka kasi talagang scientific ang nalalaman mo. Marami sa atin, mga sapantaha lamang. So what you're saying right now is itong init na ito, magpapatuloy pa. Pero hindi pa ito yung El Nino phenomenon dahil ang sinasabi ninyo, the advent of El Nino itself, which is an extreme and intense heat, magkakaroon muna ng mga pag-ulan. Yes po, tama po kayo. At kung sakali po na mag-prolong itong tinatawag ng dry spell at drought at dahil sa El Nino, posible pong yung ating mainit na temperatura at alinsangan, mas mararanasan po natin dun sa susunod na warm and dry season months natin sa next year, sa 2027. So yun po yung posibleng nagiging potential na epekto na medyo mas matitindi yung init natin kung sakali pong magtatagal itong madidevelop na El Nino hanggang next year po ng ating tag-init po. Is there a way of forecasting whether itong El Nino na ito ay lalong mas lalala pa? Kasi ngayon pa lang nalilito na ako personally, kung nalito na nga ako, lalo pa yung mga taga-manonood natin, no? Kasi, di ba yung El Nino phenomenon, ano ito delikado ito at marami itong masasalanta, pananim, mga hayop. Parang ano lang sila parang kambal pa siya pagkatapos nito, nandiyan kaagad yung El Niña. And this is a phenomenon, pwede niyo bang ipaliwanag sa amin, sa layman's? Kapag sinabi po natin El Nino or La Nina, so ito po yung natural na climate variability. Ibig sabihin po, natural cycle po ng ating climate system na ibig sabihin, nagkakaroon po ng malawakang pag-init or malawakang paglamig ng temperatura po ng dagat Pasipiko. Yun po yung nagbibigay ng indikasyon sa atin kung merong El Nino at La Nina. So, nagpalabas po tayo ng final La Nina advisory last March. Ibig sabihin po, galing nga po tayo sa La Nina. Ngayon ay ENSO neutral condition at patunta naman po tayo, patungo tayo dito sa minomonitor nating El Nino. So, ibig sabihin po, nagkakaroon ng malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan ng dagat Pasipiko. At kapag mainit po yan po ay nagre-react doon sa ating atmosphere. At yun po ang nagbibigay ng mga tinatawag na mga convective activity at mga pag-uulan. Kaya usually po kapag merong pong El Nino, mas maulan doon po sa malayo sa atin, doon sa may South America. Whereas sa atin naman po ay kokonti yung ulan dahil kokonti po yung kaulapan na nadidevelop po dito sa ating bansa. Bagamat meron nga po tayong habagat, so magkakaroon pa rin po tayo ng mga tag-ulan sa darating pong mga buwan ngayon pong mga June at kalahatian po ng Mayo. Okay, so ito ay cycle, season. So ito hindi maiiwasan, talagang darating ito kasi cycle nga, wika nyo.
Pero ito'y depende rin sa mga lugar. Katulad niya, gusto kong example para mas maganda. Kagagaling ko lang sa Dingalan, nagpunta kami doon sa beach doon, no? Ay napakainit. Pero pagdating ng hapon, umuulan. Yes po, tama po kayo. Dahil nga po sa tindi ng init, so yung pong mga tinatawag nating localized thunderstorm activities, dahil po kapag sobrang init na po dito sa ating kalupaan, so sinasabi nga po natin, warm air rises, so nagkakaroon po ng convective activity, magkakaroon po siya ng condensation kapag sobrang bigat na po ng moisture na hawak ng ating hangin. Kaya yan po ay nagiging ulap, and then pag bumagsak po sa atin, nagiging ulan. So yun po yung dulot ng mga tinatawag natin local thunderstorm activities na bandang hapon at gabi. So yan na rin po yung magiging hudyat na tapos na po, malapit na matapos yung ating tag-init at patungo na po tayo sa onset ng ating tag-ulan. At dahil nga po itong mga panahon na ito, yung sinasabi na El Nino, La Nina, ito yung mga extreme weather, no? So apektado po ang pangangatawan ng mga tao, lalo naman ngayon tag-init, no? So ano po ang may papayo ninyo dahil sobra na nga pong init maraming nga pong mga nai-heat stroke at saka parang yung init, parang yung katawan mo parang madali kang mapagod. Ano po bang dapat gawin dito? Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga posible pong mga magiging dulot ng mga tinatawag nating heat-related illnesses po. So uminom po tayo palagi ng maraming tubig. So yan po yung unang panangga natin sa itong umiiral nating warm and dry season months. At pwede pong magsuot tayo ng mga light-colored materials. So kailangan iba yung ingat pa rin po at kung tayo ay nakakaramdam po ng mga heat health-related illnesses gaya po ng mga pagkahapo, yung mga heat exhaustion, ay magtungo na po tayo sa pinakamalapit na hospital o sa ating mga ekspertong mga doktor para po matingnan tayo. Saka kailangan, siyempre, protektado sila. Huwag silang masyadong kumpiyansa na kaya nila yung init kasi yung init na yan ay talagang pwedeng magdulot nga ng mga heat strokes. So, sabi nyo nga, kailangan lang palagi na uminom ng tubig at wag lang iinom pag nauuhaw. Kasi pag nauuhaw ka na, ibig sabihin, talagang nangangailangan ka na. Opo. So, siguro... Yes po, tama po. Iwasan natin ma-dehydrate. Yes. Tapos meron silang mga daladalang mga thermos, no? O mga baon na tubig. Ngayon, siyempre yung mga hayop, no? Mga farm animals, at saka yung mga workers, siyempre nandun sila sa field, sobrang init. Ano pong may papayo nyo sa kanila? Opo, well, kailangan po meron po tayong window o yung time para po tayo ay sumilong. So actually, meron naman po binigay na hakbang ang ating pamahalaan, lalo na po ang MMDA. So meron po silang tinatawag na heat health break. So na kung saan pwede po silang sumilong at magpahinga po under sa init ng araw. So yun din pong ibang mga private sector natin, alam ko po ay sumusunod sa mga ganyang panuntunan para at least po maiwasan o maibsan din po yung mga dulot ng mga posibleng matinding init at makaranas po tayo ng mga pagkahapo o heat stroke or heat exhaustion. So kailangan po ay umiwas po tayo lalong-lalo na po sa direktang init ng araw. Tayo ba dyan sa Pag-asa o sa gobyerno in general, lalo na yung mga, siyempre yung mga iba tumatakbo pa ng mga marathon, yung mga iba tuloy yung kanilang activities, yung iba naman nag-golf. Wala ba tayong parang mga standard ng mga heat index sa signage? Para, kasi nga pag sobrang init, ibig sabihin, magsumilong na kayo. Parang ano rin yan parang mga thunderstorm tsaka lightning na wag na kayong mag-expose ng sarili ninyo para yung ingat na agad tayo, preventive. Well, ang alam po natin ay meron po mga kanya-kanya sariling hakbang, yung ating mga LGUs na kung saan nagbibigay po sila ng mga babala at mga tamang mga paraan para po at least maibsan o maiwasan po natin yung mataas na heat index at maiwasan po natin yung sobrang tindi ng init ng araw at maapektuhan ng ating pangangatawan at lahat po ng ating mga outdoor activities. So nagpagtulungan naman po ang DOST Pag-asa at sa lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na po sa Department of Health, sa MMDA at pati na po dun sa ating mga LGUs natin na nagbibigay po ng guidance ng Pag-asa para po at least paano natin magagamit yung mga tinatawag nilang mga heat index na mga
pang-measure or pang-monitor para po makapagbigay din sila ng tamang babala sa kanilang mga kababayan. Siyempre, nakakausap mo rin yung mga health authorities natin dahil nagbibigay din kayo ng mga babala. Palagay mo ba, may papayo mo ba yung paglalagay ng mga t-shirt na mabasa, ilalagay sa ulo? Lalo na yung mga Yes po, drivers, tama. di ba? Driver ng mga Yes po, jeepneys. tama po. As much as possible po, maiwasan natin na tayo ay ma-dehydrate at bigla pong tataas yung ating mainit na temperatura sa katawan. At least po, lalong-lalo na po kung hindi na tayo makapag-produce or makapaglabas po ng ating pawis dahil hindi na makapag-evaporate ito. So yun po yung kailangan po nating babantayan at kailangan po ay obserbahan natin ang ating sarili, yung nararamdaman po natin kung tayo ay meron ng mga tinatawag na mga heat exhaustion. Yung pong mga kababayang farm animal workers natin at saka po yung mga agricultural workers na kailangan nilang umano sa init, ano po ang maipapayo niyo sa kanila? Opo. Pero sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na po yung mga workers natin po dyan po sa mga outdoor na mga activities o mga gawain. So kailangan po at least iwasan po natin yung direktang sikat po ng araw talaga. So lalong-lalo na po yung ating mga magsasaka. So pakiramdaman po nila yung sarili nila at sumilong po habang sobrang taas ng init ng araw at maaari po ipagpaliban halimbawa sa bandang hapon o yung sobra sa umaga para po hindi po masyadong hataw o something yung init po na mararamdaman na posible pong makaiwas po sa ating mga health-related illnesses po. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung, kasi halimbawa sa sasakyan may nakalagay, yung sa labas ay 35 degrees, ganyan. Ano bang number ng indication na mapanganib na mag-expose ng matagal? Halimbawa, yan, kailangan mong may pupuntahan ka, walang silungan, walang yung parang gaano ka lang katagal na pwedeng mag-expose sa araw para hindi ka mapahamak. Well, kailangan po, unang-una po, iwasan na po natin na ma-expose pa tayo sa init ng araw. Kung hindi naman po, napakahalaga ng ating mga gawain sa labas na kailangan po yung direktang ma-expose tayo sa init ng araw. At lalong-lalo na po kung halimbawa po ay medyo mataas na po or nasa danger level na, mga around 42, yung tinatawag nating damang init or heat index. So yun po yung medyo delikado na. Pero kailangan din po ay mag-iingat po tayo dun sa tinatawag nating extreme caution na mga around 38 to 41 degrees na kung saan yan po medyo mainit na rin po yung tinatawag nating damang init or yung alinsangan nating mararamdaman. So yung mga ganun po ay kailangan iwasan na rin po natin yung direktang nasa init tayo ng araw. Tama-tama pala itong programa natin kasi ako lang nagmamaneho. Minsan malalayo din minamaneho ko. Pero normal yung nakikita kong indication say 39 degrees. So ibig sabihin, hindi na po hindi na healthy yun sa mga tao. Nakikita ko yung mga tao nasa labas pa . Dapat maging conscious po ang mga tao. So tama-tama. Yes po, tama-tama. Tama po kayo. Dahil unang-una, tayo po yung nakakaalam ng ating katawan, ng pakiramdam ng ating katawan. So, kailangan titingnan po natin kung meron po tayong mga kaibang nararamdaman sa ating katawan, kung hindi na tayo nagpapawis or medyo nahihilo, sumasakit ang ulo. So, yun po, yun na po yung senyales na posibleng pong tayo ay sobrang tindi ng ating tinatawag na damang init na posibleng pong maapektuhan na ang ating kalusugan. So, kailangan po ay i-monitor at pakiramdaman po natin ang ating pangangatawan. Lalong-lalo na po yung mga tinatawag na mga highly vulnerable communities or yung grupo, yung pong ating mga matatanda, yung pong may mga comorbidities at yung pong ating mga bata o yung mga infants. So yan po yung mga possible po kasi na mas high risk po or vulnerable dun sa mataas ang alinsangan. So kailangan po i-monitor din po natin yung mga kasama natin sa bahay na mga highly vulnerable people. Yes, lalo na yung mga elders, hindi po ba? Ito naman, maitanong ko lang. Kasi kung galing ka naman din sa init,
Okay lang ba yun? Bigla kang maliligo ng malamig. Yung iba nga naglalagay pa ng yelo sa kanilang mga balde na ganon. O Opo, ayun. masama So, din yung talagang extreme na ganon. Hindi. Opo. So, sumangguni po tayo sa mga eksperto, sa mga doktor. So, kasi kung biglang sobrang init, sobrang taas, tapos biglang bababa naman po yung temperatura. So, medyo extremes din po yun. So, kailangan nga po pakiramdaman po natin, magpahinga po muna tayo bago po tayo gumawa ng mga biglang ligo ng mga malalamig yung gagamitin natin. So, sumangguni po tayo sa mga eksperto, lalong-lalo na po sa ating mga doktor. Okay, marami naman nagtatanong, no? Yun daw bang ating mga equipment sa pag-asa, lalo na kayo nasa prediction section, climate monitoring. Reliable daw ba ang ng pag-asa? Ako nga palagi kong sinasabi, siyempre naman, reliable yan. Pinagkagastusan niya mga equipment na yan at saka yung mga taga-pag-asa. Mga scientist yan. Nag-aral yan ng tawag nito, yung climatology. Di ba po? Paano niyo ba ma-assure yung public? Opo, so tama po kayo. So, under sa Pag-asa Modernization Program po, ay patuloy po yung pag-improve at pag-upgrade ng ating mga infrastructure, ng ating mga facilities. At hindi lang po yung ating mga facilities, kundi rin po yung ating human resource. So, ibig sabihin po, kailangan kung high-tech at highly innovated yung ating mga infrastructure at facilities, kailangan well-trained din po yung ating mga forecasters sa paggamit ng mga technologies na ito. So, actually, kung meron po tayong network ng observing stations, yung po tinatawag nating mga Doppler radar, yan po yung isa sa mga pinakamahalaga na facility ng Pag-asa dahil ito po yung talagang nagtatrack ng mga bagyo at nagbibigay ng tinatawag na quantitative rainfall estimation, yung dami or tindi ng mga pag-uulan. So yan po yung isa sa pinakamahalaga ng mga instrumento ng Pag-asa at yung po tinatawag natin mga flood forecasting and warning system. So nandiyan din po yung mga tinatawag ng mga synoptic instrument po natin na kumpleto na matamang nagmo-monitor po at magagamit ng ating mga forecaster para makapagbigay po ng tama at sapat po na forecast or prediction. So hindi po nalalayo ang Pag-asa sa mga high-tech na mga technology po when it comes to weather forecasting dahil actually tayo nga po yung dinadaanan ng mga maraming matitinding bagyo kaya tayo po ay kumpleto dapat sa mga pasilidad na yan. So, tinitrain natin yung ating mga human resources sa paggamit po ng mga bagong technology and innovation. And also, ginagamit din po or tinetest din po ng Pag-asa yung paggamit ng tinatawag na AI. So, meron din po tayong AI for weather forecasting na kung saan tinetest po natin kung ano po yung mga possible po na mga innovations kung paano po natin may improve yung ating weather forecasting system. And also, yung ating research and development, kailangan po, hindi po yan lalayo sa pag-train, pag-research, development, and yung mga innovation at yung pag-upgrade ng ating mga facilities. So matindi rin pala kayo, may mga AI pa kayo. Siyempre, yung mga AI, computerized yan. Madali na lang, parang imo-monitor mo na lang yan. No? By the way, yung pumasok lang sa isip ko, yung mga artificial rain na yan, kaya pa rin ba nating gawin yan? Dapat ba nating gawin yan sa mga panahong ito, lalo na sa extreme weather na kung saan nagkakaroon na talaga ng mga dry spell at yung mga pananim natin ay nasisira? Yung artificial rainmaking o yung tinatawag po nating cloud seeding ay hindi po siya mandato ni DOST Pag-asa. But then yan po ay isa sa mga intervention po na ginagamit natin kapag meron po tayong kakulangan sa ating tubig na nangangailangan ng tubig ulan, lalo na po for example sa ating mga magsasaka for domestic water supply. So ginagawa po yung isa sa mga intervention. So pwede po yung gawin kapag meron po tayong mga tinatawag na mga seedable clouds. Kasi kung wala naman pong seedable cloud na posibleng makapag-produce ng ulan, ay hindi rin po ito magiging effective. So kailangan po ay meron po tayong mga seedable cloud, yung mga convective clouds para at least may possible po na ito ay makapagpaulan or kung hindi man makapagpaulan, at least makapagpabawas o makapagpababa po ng temperatura.
Panguling katanungan po, Ma'am Ana, ano po bang maasahan ng ating bayan sa inyong mga lingkod gaya ng NIA at DOST Pag-asa pagdating sa ganitong mga climate change? So, mga anong mensahe ang nais ninyong iparating sa ating mga manonood? Opo, well, sa ngayon po, sa minomonitor na El Nino po ng DOST Pag-asa ay ang ating pong pinopromote is yung whole of nation of whole of government approach. So, ibig sabihin po, ito ay tulong-tulong at sama-sama po nating pagtutulungan, lalong-lalo na po yung iba't ibang sektor ng ating society na maapektuhan. So, nandiyan po yung food security and agriculture, yung sa water management sector natin, sa health, sa energy, at sa public safety. So, meron po tayong coordination meeting at coordination na body, yung kung tinatawag nating Task Force El Nino, na kung saan ang lahat-lahat po ng mga sektor ng ating pamahalaan ay nagtutulungan para makakam up po ng mga strategies or pag-develop ng El Nino National Action Plan at kasama na po yung ating mga lokal na pamahalaan. So patuloy po natin gagawin yan at i-update para po kapag dumating po yung epekto nitong El Nino ay maging handa po tayo. So ganun din po yung ating mga kababayan, kailangan maging handa rin po yung ating mga makakontribute in a little way para halimbawa ma-instant po or malabanan natin ang posible pong epekto nitong El Nino. Maraming salamat, Ana Lisa Solis, Jefe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Yan po ang Tapatang Diyos at Bayan. Tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.